Alam niyo po mga kababayan, ito po yung nakikita kong reason kung bakit po sunod-sunod ang karma po ng mga DDS at kung bakit po miserable sila at sunod-sunod po yung mga nangyayaring hindi maganda sa kanilang mga idol. Panoorin niyo po kung ano yung totoong kulay, totoong ugali ng mga DDS na ito mga kababayan. Ito po. Buti nga hindi sinuwag nung kalabaw. Isda. Pati isda. Ay, wala ka pa nung siguro. Naghahanap ng butante sa ilalim ng dagat. Ay, Yun nga. I mean, siguro kung bumoto yung isda at mga hayop, kalabaw, panalo si Mama Leni. may panalo. Oo. Kung yung kalabaw for Mama Leni, fish for Mama Leni, ay panalo. Kadami ng isda. Pero hindi eh. Hindi kasi yun eh. Tao lang talaga. Ay, nako, Diyos ko. Kahit na ng ulo ko kakatawa, lintik na kalabaw yan. Or, wala ka That na. time, Sir Mono, wala ka pa dito sa TikTok. Siguro, that time. Mahilig kami nila, Ma'am Joey, magdebate kasi pinapaakyat yan sila sa live. Pati Debate. bawang. Pati bawang. Piste! Puro syokoy. Puro syokoy. Kulang talaga sa bilang, pati bawang isinama na. Ay, naku. Diba, that time magdebate. Tama na guys, tama na. Mag-i-interrupt yan sila. Nag-i-interrupt yan sa debate. And then, ilatag nila yung mga achievements ni Mama Leni. Ganito, sa NGO, si Mama Leni lang naman, ang kahit walang budget, pero nakakagawa ng mga ganito. Yung ipagmalaki mo yung nagawa, na kaya nga, na parang mayors lang, achievements ng mayors. Ay, talagang then, i-exaggerate nila yon. Then, pero, English, in the way of English talaga. Go. Para social. Para social. Nila na bawang. You know? Nila na bawang bro, yung mga lobo, nakuha nila yun sa strategy ng mga dilaw. Kay Marojas minions. Then, Pati hindi bawang. sila, wala pa akong na-debate that time na mga mga pink, na talagang hindi Englishera. English speaking talaga yan. Oo. And, can you please stop? Hadukan! Para magang, can you please stop? Can you please, can we just stop? You know, Dito rin! Dito rin! Hoy, may kriyan! Mami, sama na? Duterte! 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 Ayun mga kababayan, nakita niyo naman po yung ugali nila, no? Pinagtatawanan nila, iniinsulto nila, at kinukutya po nila si Atty. Leni Robredo at ang mga kakamping. Si Atty. Leni Robredo na matagal na pong wala sa national politics, no? At nung natalo po noong 2022, ang inatupag lang po niya ay yung angat buhay, yung pagtulong ng kanyang angat buhay sa mga Pilipino kapag meron pong sakuna, yung kanilang community learning hub, yung kanilang pagpapatayo ng mga dormitory at classroom. In short, yung pagtulong po na Atty. Leni sa gobyerno kay President Bongbong Marcos Jr. kahit po siya'y natalo, yung kanyang inatupag after ng 2022 election ay ang tumulong sa mga Pilipino. Kaya hindi ko po maintindihan kung saan nanggagaling ang energy ng mga ito para insultuhin at bastusin po si Atty. Leni Robredo na isa na pong private citizen na never naman po akong nakarinig na sumali po siya sa mga issues ng national politics. No? So, ayan po ang ugali nila. Si Senator Trillanes, nananahimik pong nangangampanya
pero sinalubong po ng mga DDS na sumisigaw po ng Duterte, Duterte. Hindi pa rin nila nare-realize ngayon na yung taong minamaliit nila, na binabastos nila, si Senator Trillanes, ang nakapagpakulong sa kanilang idol, sa kanilang pong Tatay Digong. Ganyan po kahambog, wala pong pagpapakumbaba ang mga DDS. Mataas po ang tingin nila sa sarili nila. Sa bagay, alam nyo, kung si President Bongbong Marcos Jr. nga po na presidente, no, sitting president, nagagawa nilang bastusin at kung ano-anong salita ang sinasabi nila, kung yun nga pong presidente, no, yung presidente pinakamataas na posisyon sa gobyerno dito sa bansa natin, nagagawa nilang karamihan po sa kanila naninira, no, nagkakalat ng kasinungalingan at hinihila pababa, gustong patalsikin, gustong paalisin sa pwesto. Kung yun nga nagagawa nila sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., magtataka pa ba tayo kung bakit nila nagagawa yun sa isang private citizen gaya ni Atty. Leni Robredo? Hindi po ba mga kababayan? Ewan ko kung yan ang ginagawa nilang outlet dahil depressed sila ngayon, masama ang loob nila, malungkot sila dahil sa mga nangyayaring kamalasan or karma sa kampo nila, sa kanilang mga iniidolo. May nakulong, may na-impeach, at sa tingin ko may makukulong ulit at may mai-impeach ng tuluyan, no? Na hindi na makakatakbo sa 2028. Siguro yun na lang yung outlet nila. Dahil masama ang loob nila, malungkot sila, kailangan nilang pagtawanan ang mga kakamping, kailangan nilang insultuhin sa Atty. Leni Robredo para siguro gumaan ang loob nila, para sumaya sila at tumatawa sila. No? Diyan siguro sila sumasaya. And siguro dahil hindi rin nila matanggap na hindi sila makukuha ng suporta or tulong mula sa mga kakamping, at siguro masama ang loob nila dahil nakikita nila ngayon na mas nagkakaisa pa at nagsasama-sama ang mga kakamping at ang mga loyalists, no? Kaya ganyan ang ginagawa nila. Kung ano-ano sinasabi nila, pinagmumukha nila na walang nagawa sa Atty. Leni Robredo ng BP ito, pero hindi po totoo yun. Kahit maliit po ang pondo ng Atty. Leni Robredo noon, binigyan niya tayo ng magandang grado sa pag-handle ng kanyang pondo na ibinibigay natin sa kanya. 4 consecutive highest COA ratings. At pagdating sa mga proyekto at projects, tignan nyo na lamang po ang page ni Atty. Leni Robredo at scroll nyo po mula sa pinaka-latest hanggang sa pinaka-dulo, pinaka-old. At makikita nyo po yung mga proyekto niya. Nakapagpatayo sila ng mga dormitoryo din, nung BP siya. Nakapagpatayo din sila ng mga classroom. Nakapagpailaw ng mga liblib na eskwelahan. Nakapagpatayo ng mga training facilities para po magkaroon ng livelihood ang ating mga kababayan. Weavers of Hope, Trabaho, no, scholarship, yung mga pang long term na proyekto na mapapakinabangan po ng ating mga kababayan sa mahabang panahon ng kanilang buhay. Skills, at saka yung pong kanilang binuhay na bakawan, para meron pong pangisdaan ng ating mga kababayan sa Zamboanga, Sibugay, yung pong Weavers of Hope dyan po sa parting Mindanao, yung mga pabahay na ginawa sa Marawi, yung mga angat buhay villages na ginawa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Marami po. Kaso masyado lamang pong tinabunan ng fake news, kasinungalingan at panlilinlang ng mga troll ang ating mga kababayan para po imalign at siraan sa Atty. Leni Robredo. At hanggang ngayon, ayan pa rin po yung ginagawa nila. Yung pa rin po yung nakaukit sa puso at isip nila. Yung mga kasinungalingang ginawa para siraan sa Atty. Leni Robredo. Kaya ngayon, kahit wala na po sa posisyon sa Atty. Leni at ang inaatupag lamang ay ang pagtulong sa gobyerno kay PBBM, nakukuha pa rin po nilang insultuhin at pagtawanan. Pati po ang mga supporter. Ganyan po ang ugali nila, mga kababayan. Ganyan po kasama ang ugali nila. Hindi nila nare-realize na sunod-sunod na yung kamalasan at karamang nangyayari sa kanila at sa mga leaders nila, pero hindi pa rin sila nagbabago ng ugali. At sa tingin ko, kahit makulong pa lahat ng kanilang sinusuportahan or magtago sa ibang bansa, hindi po sila titigil ng ganyang ugali. Bakit sa Atty. Leni ang topic nila? Matagal na itong wala sa posisyon. Bakit hindi nila pag-usapan si BP Sara na halos 1 month nang wala sa Pilipinas? Siya ang Vice President. Bakit hindi nila tanongin ng mga sarili nila, may Vice President pa ba ang Pilipinas? May Vice President pa ba tayo? Ang tagal nang wala dito ni BP Sara. Paano yung mga proyekto niya at mga programa? Hindi pa pwedeng sasabihin nyo na nagtatrabaho yan, gumagamit yan ng telepono. Hindi po pwede yun. Ang halos isang buwan na pagiging absent niya dito sa bansa ay malaking kawalan po yun. Tapos ngayon sa Atty. Leni, ang gagawin yung outlet, iinsultihin niyo siya dahil masasama ang loob niyo at dahil hindi niya matanggap na si BP Sara ay mag-iisang buwan nang wala dito sa Pilipinas. Na siguro hindi na niya nagagampanan ang kanyang pagka-BP.
ang kanyang pagka-vice president at hindi nyo matanggap na wala kayong suporta sa mga kakamping. At hindi nyo matanggap, nasasaktan siguro kayo na mas nagkakaisa pa ang mga kakamping at ang mga loyalista. At hindi nyo matanggap siguro na mas naramdam pa namin ang mga proyekto ng angat buhay na Atty. Lenny. Kahit wala na siya sa posisyon, kumpara sa mga proyekto ni VP Sara. Imagine, wala po sa posisyon si Atty. Lenny Robredo at wala siyang nakukuhang pondo sa gobyerno. Pero tumutulong po sa Pangulo at sa gobyerno sa mga Pilipino para paunlarin ang Pilipinas. Pero nakukuha pa rin po nilang insultuhin at bastusin. Ganyan po ba talagang ugali niya, mga DDS? Sa bagay, again, sabi ko nga, kung yung presidente nga po, talagang hindi po nila pinapalampas. Lahat na lang ng salita sa libro, gagamitin nila para bastusin ang Pangulo. Para siraan, batuhin ang kasinungalingan, pabagsakin, hilahin pababa. Kung nagagawa nga nila yung kay President Bongbong Marcos Jr., magtataka pa ba tayo kung gagawin nila yan sa mga taong nananahimik na tumutulong sa bansa natin? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya kayo miserable, mga DDS, kaya sunod-sunod ng karma sa inyo mismo, hindi lamang sa mga sinusuportahan nyo, pati sa inyo mismong mga supporter. Eto, may nakita po akong post, no? Ayan. Post, ito, trending po itong post na ito na isang CPA lawyer ang naaresto kamakailan. Ayan, basahin nyo na lamang po yung balita. At napag-alaman, di umano na ang CPA lawyer na ito na naaresto dahil sa kasong di umano pang mumolestya sa mga kabataang lalaki. Ayan po ang kumakalat sa social media, sinasabing ang CPA lawyer na yan ay DDS daw po. No? So, basahin nyo na lamang po yung balitang yan at hanapin nyo yung mga ganyang post sa social media. Ako naman po yung binabahagi ko lamang. No? So, ganyan ba? Ganyan ba kayo, mga DDS? Yan ba yung pinagmamalaki nyo? Yung ganyang, yung ugali nyo na mapang-insulto, mapang-maliit, mapang-kutya, bastos, walang respeto. Tapos, malalaman namin may ganyan kayong mga issues sa inyo, sa involving your kapwa supporter. Di ba nakakahiya naman? Di ba nakakahiya yun? May mukha pa ba kayong ihaharap? Reklamo kayo ng reklamo na nagbabali ka ng mga gantong krimen, ang kasamaan sa lipunan. Tapos mababalitaan namin may ganito. So, anong ibig sabihin yan? Sino? Sino ang gumagawa ng kasamaan? Hindi po ba, mga kababayan? Tapos ang ugali nyo, grabe kayong mamata at mang-insulto ng tao. Sa bagay, kitang-kita naman po natin kung paano mang-insulto at mambastos po ng babae yung kanilang sinusuportahan. Kitang-kita naman po natin kung ano ugali nung sinusuportahan nila, kung magmura, kung magbanta, wagas. So magtataka pa ba tayo kung bakit ganyan ang ugali ng mga supporter, mga kababayan? So yun lamang po, mga kababayan, huwag po natin gayahin ang mga pangit na pag-uugali sa social media at sa publiko. Para hindi po tayo magaya sa kanila na sunod-sunod po ang karma na nararanasan. Salamat po.